Welcome to Donmar TV News Channel. Kumbinsido naman ang isang political analyst na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang magiging pambato ng administrasyon sa 2022 presidential elections. Ayon kay UP Professor Dr. Clarita Carlos, hindi na kailangan pang maging mahusay na political analyst upang hindi mabasa ang galaw ng palasyo. Sinabi pa ni Carlos, posibleng mabuwag din ang United Opposition upang maging bentahe sa pagiging manok o sa magiging manok ng administrasyon sa 2022 presidential derby. Inamin din ni Atty. Calleja na na-interview na nila ang mga personalidad na napipisil nilang kandidato kabilang na matatakbo nga senador. At ilan sa kanilang nakausap ay kinabilangan ni Vice President Leni Robredo. Maging si Yorme Isko Moreno ng Manila, si Senator Trillanes, at dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Pero hindi kasama sa inimbitahan sa kanilang dialogue at interview si Senator Manny Pacquiao na hindi raw nakapasa sa inilatag nilang kwalifikasyon ng isang kandidato sa pagkapangulo. Narito si Atty. Calleja. Namin si Vice President Leni, Senator Sani, Senators Grace and Nancy, and then of course Mayor of Manila, Mayor Isko. However, meron pa tayong mga tatlo na kinakausap, so siguro mag-expand pa yung ating nominees for President and Vice President. Pagdating naman sa nominado sa mga senador, sa last count ko, malamang mga nasa 20 na ang mga people na maging nominado namin. Pero siyempre, pipiliin lang natin 12 candidates. Nagbabala si Philippine National Police Chief General Guillermo Elazar na mananagot ang mga police commander sakaling may makalusot na super spreader event sa kanilang nasasakupan. Ginawa ni Elazar ang hakbang matapos ang sunod-sunod na iligal na aktibidad na nangyari sa Metro Manila sa gitna ng ipinatutupad na mas mahigpit na quarantine restriction. Kabilang dito ang pagbubukas ng gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan kung saan nag-swimming sa pool ang nasa may 200 katao, kalaunan marami ang nagkaroon ng COVID. Ang secret pool party naman at videoke party sa Quezon City noong Mother's Day. Iginit pa ni Elazar, walang dapat na makalusot na super spreader event dahil banta pa rin ang COVID-19. Ito nga, for the past week, nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na para dun sa talagang insisting in spite of the different advisories for the past a year, hulihin na natin sila. At kung titingnan naman natin, talagang itong mga ilan na ating mga kababayan na kaya nga tayo bumabalik sa ECQ, MECQ is dahil sa mga ito, talagang dapat lang na sila ay sumunod. So tuloy yung ating pagsasagawa dito. Pero may direktiba tayo sa ating mga unit commanders in the ground na bago kayo manghuli, siguraduhin nyo na may pagdadalhan kayo na maayos na ma-observe yung ating health protocols. Meaning to say, kung siksika na itong mga police station nyo, maghanap kayo in coordination with LGU or barangay na magkaroon ng holding area at doon dadalhin. Pangalawa, kung kayo manghuhuli at ang offense is non-wearing of mask, siguro dapat may dala kayong mask para bigyan sila nito. At pangatlo, pag dinalayan sa mga holding area, siguraduhin na sila huwag sasaktan, huwag paparusahan, at huwag hihiyain. I-apply dito ngayon kung ano man ang existing provisions ng ordinansa in the community. And before mag-lapse yung 12 hours upon the arrest or apprehension of these violators, dapat ay ma-release na sila. Huwag silang ikukulong. Sa ibang issue naman po, General, alam natin na mainit pong pinagtatalunan ng West Philippine Sea at nababanggit ang PNP Maritime Group. Ano po ang magiging papel ng puwersa dyan po sa ginagawang pagbabantay sa West Philippine Sea? Basically, Weng, tayo ay supportive role. Meaning to say, nag-provide tayo ng available resources that we have to the Philippine Navy and Philippine Coast Guard. And we rely to their guidance kung ano ang dapat natin gawin. So gusto natin ipakita kasi yung full commitment ng Philippine National Police with all the resources that we have na pwedeng gamitin natin on this effort of the national government na ipakita na binabantayan natin at nakahanda natin ipagtanggol ang ating kasarinlan on this particular issue.
Yun nga po. Pero ang isang babantayan po dyan, General, ay yung enforcement po doon sa mga, sabi nga, illegal fishing at yung iba pang mga illegal na aktibidad na hindi lang naman po nung mga dayuhang mga mangisda at ng ibang puwersa, kundi pati yung mga kababayan din natin nalalabag din po doon sa ganong mga issue. Tama ka naman, Weng. Ang trabaho naman talaga ng maritime group ng PNP is to enforce the maritime laws. Whether yan ay internally or including other fishermen or those who are intruding in our Philippine water territory. So, yun ang presence natin sa West Philippine Sea para i-enforce mo ngayon. And just like what I've said earlier, we are in close coordination with the Philippine Navy as well as the Philippine Coast Guard. General, nakakaisang linggo na po kayo sa PNP. Kumusta naman po? Initially, ano po yung assessment natin sa kabuuan ng hukbo? Well, ang PNP kasi naman natin is nandiyan yung roadmap natin at mga programa na continuously is nire-review natin. Just like what I've said in my assumption speech, wala man talaga tayong babaguhin dyan sa ating mga programa na yan. Kailangan nating tutukan lang, palakasin yung mga programa na tingin ko is magkakaroon ng impact at makakatulong para sa improvement ng not just the image of the Philippine National Police but the operational capability. At within my 1 week of my stint here sa ngayon, naobserbahan ko naman yung itong mga dapat pa nating gawin at dapat nating ma-improve. Well, I've been in the command group or on the top PNP leadership since for the past 2 years, having occupied the 3 positions of the Chief Director of Staff, the Deputy Chief PNP for Operations, as well as the Deputy Chief PNP for Administration. So, hindi naman bago sa atin na tayo magmamanage ng operation ng buong pwersa natin. At ako'y naniniwala with the support of the community sa ating kapulisan, pati na rin po sa akin bilang bagong hepe ng kapulisan, may pagpapatuloy natin itong mga dati ng ginawa natin at lalo pang may enhance base na rin dun sa observation ng ating mga kababayan. Kumusta po ang pagtanggap ng mga tauhan natin sa intensified cleanliness policy po na ipinatutupad ninyo? At may kaakibat po bang budget itong programang ito? No, wala naman, hindi naman kailangan dagdagan ng budget yan kasi just like what I've said earlier, Weng, ito naman ay mga existing programs na bibigyan ko lang siya ng focus at palalakasin. For the super majority of the PNP na sila yung concern sa aming organisasyon, natutuwa sila sa ating internal cleansing program, particularly yung aking konsepto ng intensified cleanliness policy. Pero doon sa mga ilan-ilan na mga bugok at skalawag natin, ayun, ay siguradong, hindi welcome sa kanila itong sistemang ito. At inuulit ko nga, para doon sa natitira pang mga hoodlum in uniforms, talaga may paglalagyan kayo. With the system that we have and the focus that we will be doing on this particular aspect, sinisuguro natin na walang lugar para sa aming organisasyon itong mga scalawags na nagbibigay ng hindi magandang imahe sa Philippine National Police, lalo na sa karamihan sa atin nagwagawa ng tama, 10 ng kanilang mga pamilya.